Mga kapamilya, petsa 24 sa Abril tuig 2013. Aniya na ang mga nagpagang balita sa News Patrol. Police station sa Mabini, Conval, gipabutan. Babaeng gitudlong namatay o gisunog sa truck sa Digos City, dakong buhi. Survey results sa Ateneo de Davao University, gipagawas na. Mga batanon sa Davao del Norte, gipailawom sa sports clinic. Ug mga kadete sa PMA, nagpabilib sa silent drill. Mga kapamilya, niya na mga detalye sa News Patrol. Naukay ang mga sakop sa Mabini Police Station kagabi human gipabotan ang ilang istasyon sa gituhoang mga sakop sa New People's Army. Ani ang report ni Bona Pamplona. Naka-full alert ang Mabini Police human gipabutan sa armadong grupo pasado alas 7:25 kagabi. Nangabuak ang glass window sa second floor sa police station. Human naigo kini sa fragment sa gituang M203 grenade. Makita sa bangagi sa binutan sa M203 sa poste sa building. Swerteng walay naigo nga sakop sa Mabini Police atol sa pagbuto. Naami diri sa lobby kay nami nadakpan na wanted person. Tapos ginakausap na ko to ako ang personnel. Sa balay sa pamilyang Kabal, nagposisyon ang duha ka mga sospek nga gibana-bana ang 75 metros gikan sa police station. Human sa pagpabuto, nisibat ang duha ka sospek padulong sa barangay Kabuyuan sakay sa naka-standby nga motorsiklo. Rebeldeng grupo ang gitudlong responsable sa Mabini Police. Nakalitan sa mga residente sa panghitabo ug kay busy sa pag-andam sa panihapon. Wala na niini makita ng duha ka sospek nga nagtambay gawas sa balay. Ilabi na nga nag-brown out una nagpabuto ang mga sospek. Nya pagtugpa din ana nang diretso sila og pamalong og suga. Pagbuto kanang kuan talsik ang mga kuan diri, ang kaning bato. Nag-augment sa dayon ng 72nd IB, ingon man tropa gikan sa Compostela Provincial Public Safety Company. Danjo Revilla, ABS-CBN News. Maraming salamat, Danjo Revilla. Mga kapamilya, naka-alerto ang tanang police station sa Davao City human sa pagpangatake sa Mabini Police Station diha sa Compostela Valley Province kagabi. Balikan ta si Danjo Revilla sa report. Naabdan sa news team kagabi ang routinary checkpoint sa Santa Ana Police at bang sa ilang police station. Kada gabi nila kining ginahimo apan kagabi mas gipahugtan pa kini sa mga pulis human gi-alerto ang tanang police station sa Davao City human sa nahitabong pagpangatake sa Mabini Police Station. Ginapara ang mga pribado ug pampublikong sakyanan aron i-check kung kinsay mga sakay. Ginahiling sab ang mga motor hasta mga U-box. Prevention siya para di makalihok ng mga plano sa daotang mga elemento nga mahimo og kasamok diri sa tong area of responsibility. Uyon hinuon si Joel Libre sa gihimong checkpoint kay alang niya mas makalikay sa pagpangatake ang mga pulis kung striktohon ang ilang pagbantay. Okay kayo ni siya. Wala ko'y kuan ani. Pabor kayo ni para sa ato diri sa Davao City. Ya, para sa imo mas luwas ang atong syudad. Mas luwas. Oh. Gipaniguro hinuon sa mga pulis nga ilang paningkamutang luwas gyud pirmi ang mga residente sa Davao City. Danjo Revilla, ABS-CBN News. Subling na blanco ang Digos City Police kung kinsa ang babaeng nakit-ang gisunog o gipatay sa truck human mipakita sa mga pulis ang babaeng unang gibalitang maoy namatay. Niatubang sa news team ang 18 anyos nga si Irene Patrocinio, ang babaeng unang gituhuang nga gipatay o gisunog sa hauler truck sa Digos City ni atong Abril 13. Matod ni Irene, ang iyang ginikanan ang nasayop sa pag-ila sa patayng lawas kay 3 ka bulan na siyang wala nakauli sa ilang balay. Og kamay-ong sab ni ini ang wala pa nailhing biktima. Busa na nawagan na sab karon ng kapulisan sa mga pamilya nga nawad-an og ilang miyembro. Isuko po na ko kung barkada diri sa Digos na kung tinuod ba na naigihaya diri Pasalamat lang pud ko sa iya nga kung dili tungod sa iya dili na ko may bawan nga akong anak buhi. Nanawagan na po sa mga residente, mga pamilya sa Digos o sa kasikbit ng mga lugar kung doon na sila nawalaan ng membro sa ilang pamilya na maaari lang rin sa Digos Police para ma-verify nila kung maabatong ilang buwan. Sa Gunson ang engkwentro sa 39th Infantry Battalion ug Front Committee 72 sa New People's Army diha sa sitio
Malawanit o Barangay Malawanit, Magsaysay, Davao del Sur. Ulahing nagkaengkwentro ang mga sundalo ug New People's Army kagahapon apan walay na report nga samdan o namatay. Giklaro ni 39th Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Norman Zuniga, dili makaapekto sa pagpangampanya og eleksyon ang sagunsong engkwentro. Hinoon, nagpabiling alerto ang 39th IB para sa seguridad sa katauhan sa Davao del Sur. Running gun battle. And at the same time, yesterday, ka-enkwentro na naman. Hindi tiyak kung na-wounded sa Picas Pod, pero sa amo, wala. Nagpagawas na og resulta ang Ateneo de Davao University Blue Vote 2013 sa ilang in-campus survey. Standpoint of the Research Council, the norm that we followed is we take the response of the respondents as they come. Migawas na ang resulta sa survey nga giapilan sa kapin 2,000 ka mga respondents nga gilangkuban sa mga estudyante, magtutudlo ug non-teaching staff. Mi-fill up sa survey pinaagi sa internet learning system nga Moodle ang mga magtutudlo ug mga estudyante, samtang face-to-face interview ang para sa non-teaching staff. Mitubag ang mga respondents kung ila bang iboto si Rodrigo Duterte pagkamayor. Ana sa 85 ngadto sa 92% ang mingong moboto sila kang Duterte. Samtang 1-2% lang ang dili mo boto kang Duterte pagkamayor. 5-7% sab ang undecided. Kamatik nang mas ubos ang moboto kang Paulo Duterte pagka vice-mayor. Kay 54-57% lang ang moboto kaniya pagka vice-mayor. 13-23% ang dili mo boto ug 18-27% ang undecided. Sa mga kandidato pagka-kongresista sa unang distrito sa Davao City, nag-una si Carlo Nograles sa face-to-face interview ug model result. Ikaduha si Luis Bunguyan ug ulahi si Eli Pamatong. Samtang sa ikaduhang distrito, numero 1 si Joji Bian sa online result nga model. Ikaduha si incumbent Congresswoman Milen Garcia. Pero sa face-to-face interview, nag-una si Milen Garcia ug ikaduha si Joji Bian. Sa ikatulong distrito, taas ang porsyento ni Isidro Ungab sa face-to-face interview kaysa sa online. Sa top 8 nga na pinakataas og boto pinaagi sa online survey sa mga kandidato pagkakonsehal. Pasok si Mabel Acosta, Joan Bunguyan, Leo Avila, Boni Militar, Leia Librado, Edgar Ibuyan, Melchor Kitain ug Nilo Abellera. Samtang sa face-to-face interview, pasok sila Mabel Acosta, Leo Avila, Edgar Ibuyan, Nilo Abellera, Boni Militar, Leia Librado, Joan Bunguyan ug Melchor Kitain. Samtang pasok sa online results sa District 2, sila Louie Bunguyan, Danny Dayang Hirang, Tomas Monteverde, Gerald Bangoy, Alrayan Alejandre, Arnold Apostol, Jimmy Doreza ug April Dayap. Sa face-to-face interview sa District 2, pasok sila Louie Bunguyan, Alrayan Alejandre, Diosdado Mahipos, Danny Dayang Hirang, Jimmy Doreza, Arnold Apostol, Angelo Aportadera ug Tomas Monteverde. Sa District 3, pasok sa online survey sila Caloy Belio, Josel Villafuerte, Rene Elias Lopez, Bernie Alag, Bong Advincula, Mirna Ortiz, Alan Dolor ug Vic Advincula Sr.